Hi, good day. This video will be about the presentation of teaching social studies or Araling Panlipunan in elementary grades. The primary objectives of this presentation is to describe the social studies framework in K-12, identify the contents of social studies in spiral arrangement, and identify the appropriate pedagogy process to use for social studies content in elementary level. Social Studies Conceptual Framework Structure. Okay, dumako naman tayo sa tatlong pangunahing kaisipan. Una, ang constructivismo. Ang constructivismo ay isang uri ng kaalaman ng bawat mag-aaral na kung saan sila mismo ang gumagawa ng paraan upang sila ay matuto. Okay, ang constructivismo ay batay sa ideya at aktibong binubuo o ginagawa ng kanilang sarili, kaalaman at katotohanan batay sa kanilang naging personal na karanasan. Okay, ang pangalawang pangunahing kaisipan ay ang magkatuwang sa pagkatuto o operative learning. Ito naman ay isang paraan o hakbang ng bawat mag-aaral upang magkaroon sila ng collaboration sa isa't isa na kung saan ito'y magiging daan upang bigayan sila ng kanilang sariling idea, opinion, upang mahasa at ma-develop ang kanilang learning skills. Ang pangatlong pangunahing kaisipan ay ang pagkatutong pangkaranasan o pangkonstekto o tinatawag na experiential and constructive learning. Ito naman ay isang proseso ng pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa. Ang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral ay isang paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Ito ay nagiging daan sa kanila upang magkaroon sila ng malawak na kaalaman na kung saan ito ay maaaring nilang gamitin sa iba't ibang uri at aspekto ng kanilang ginagawa. Halimbawa na lang dito ay ang tinatawag na field trip, visiting museum, at pagkakaroon ng palaro dahil nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Pamamaraang tematiko, kronolohikal, paksi-konseptual at pagsisiyasat. Mula rito, inaasahan na maisa sa katuparan ang minimitihin ng curriculum na mahubog ang mapanuring pag-iisip o critical thinking, pagpapahalagang pangkasaysayan, at iba pang kasanayang pangdisiplina. Johnson & Johnson 2018. Kulbo 1985, 2015. Heard, Scholar, Duckworth, Ramalingam, and Theo, 2020. Ang pagtuturo ng Araling Panlipunan ay hindi limitado sa mga nabanggit na teorya at pananaw. Patuloy na pinagyayaman ng asignaturang ito ang mga dulog, pamaraan, estratehiya, at teknik batay sa mga bago at akmang pag-aaral na sumusuporta sa kabuuang layunin ng Araling Panlipunan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pitong tema ng Araling Panlipunan or the 7 themes in social studies. Unang tema ng Araling Panlipunan, ito ay tinatawag na tao, lipunan at kapaligiran. Ang pagkakakilanlan ng tao, lipunan at bansa ay hinuhubog ng interaksyon ng tao sa kanilang kapaligiran. Pangalawang tema ng Araling Panlipunan, panahon, pagpapatuloy at pagbabago. Mahalagang maunawaan na ang nagbabagong pananaw ng pamahalaan at pagkamamamayan ay bunga ng pangyayaring panlipunan, pampolitikal at pangkabuhayan. Ang pangatlong tema ng Araling Panlipunan ay tinatawag na kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. Ang malalim na pag-unawa sa pagkakatulad, pagkakaiba, pagkakaugnay-ugnay at pagbabago ng kultura o kalinangan ay nakaiimpluwensya sa pagbuo ng pagkakakilanlang individual, lokal at nasyonal tungkol sa pagkabansa. Dumako naman tayo sa ika-4 na tema ng Araling Panlipunan. Ito ay tinatawag na karapatan, pananagutan at pagkamamamayan.
Ang patuloy na pagkilala, paggalang at pagsasakatuparan sa kalayaan, karapatan at tungkulin at dignidad sa bawat tao ay nagbibigay daan sa pananatili ng kaayusan at katatagang panlipunan at pagkamit ng kabutihang panlahat. Dumako naman tayo sa panglimang tema ng Araling Panlipunan. Ito ay tinatawag na kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Ang mga prinsipyo ng katarungang panlipunan, pagpapahalaga at pag-uugali at ng mga demokratikong institusyon at sistema ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng aktibo at mapanagutang pakikilahok ng mga mamamayan. Ito ay tinatawag na kapangyarihan, otoridad at pamamahala. At sa pang-anim na tema ng Araling Panlipunan, ito ay tinatawag na produksyon, distribution at pagkonsumo. Ginagabayan ng mga prinsipyong nakatuon sa paggalang ng karapatang pantao, pananagutan, pagkamakabansa at pakikilahok ng produksyon, distribution at pagkonsumo tungo sa likas kayang pagkaunlad at kalayaang pang-ekonomiko ng mga tao. Ito ay tinatawag na produksyon, distribution at pagkonsumo. At ang huling tema ng Araling Panlipunan, ito ay tinatawag na ugnayang panrehiyon at pandaigdig. Ang ugnayan at kolaborasyong rehiyonal at pandaigdig ay kinakailangan ng pagbubuo ng mga institusyong politikal at pang-ekonomiya. Ito ay tinatawag na ugnayang pangrehiyon at pandaigdig. Pamantayan sa bawat baitang o yugto. Standards for each grade level or stage. Mababang baitang 1 to mababang baitang 3. Ang asignaturang ito ay tinatawag na makabansa. At ang paksang nakapaloob dito ay pagkilala, pagmamahal, at paglilingkod. At para naman sa grade 4 to grade 10, ang asignaturang ito ay tinatawag na Araling Panlipunan. At ang paksang nakapaloob dito ay sa grade 4 ay tinatawag itong Ang Bansang Pilipinas. Sa grade 5 ay Pagbuo ng Pilipinas bilang isang nasyon. Ang grade 6 ay tinatawag na Ang Hamon at Tugon sa Pagkabansa. Sa grade 7 naman ay tinatawag itong Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Sa grade 8 ang tawag dito ay Ang Asya at Daigdig. At ang grade 9 naman ay tinatawag itong Economics tungo sa likas kayang pag-unlad. At para naman sa grade 10 ay tinatawag itong kontemporasyong issue at mga hamong panlipunan. At sa senior high school naman, tinatawag itong USCP or Understanding Culture, Society, and Politics. Ang kabuuang mithiin na nakapaloob sa framework ng Araling Panlipunan ay makahubog ng mga mapanugutang at aktibong mamamayan na may kahusayang pansibiko na mapanuri, mapagnilay, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa, na may pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin at hamon ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ako si Janeline Dolientas mula sa BE Ed 1, narito upang i-discuss ang Social Studies lesson content ng elementary. Araling Panlipunan K-12 August 2016. Grade 4. Karapatan, pananagutan at pagkamamamayan ay pagmamalaki ang pagka-Pilipino at ang bansang Pilipinas na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kulturang Pilipino batay sa paggamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikihalahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng pambansang Pilipinas. Dito, ang mga lessons under ng baitang na 4 is heograpiya, uri ng mapa,
likas yaman, kapangyarihan ng mga sangay ng bansa, pamahalaan at serbisyong panlipunan, karapatan at tungkulin ng mamamayan. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin sa pagiging maipagmamalaki bilang Pilipino at sa pagpapahalaga ng Pilipinas sa pagkakaiba-iba ng kulturang Pilipino. Nagmumula sa kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura, kaalaman sa ekonomiya, aktibong pakikilahok sa pamahalaan, at pagpapahalaga sa mga layunin ng bansa. Ang examples under ng lessons ng grade 4 aking maibibigay is ang pagdiriwang ng iba't ibang pista sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas na nagpapakita ng mamamayang kultura, Pilipino at mga tradisyon na natatangi sa bawat lugar habang tataguyod ng pakiramdam ng bansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Kasunod ng baitang 4 ay ang baitang 5. Araling Panlipunan K-12 August 2016, Grade 5, or the baitang 5. Under naman ng grade 5 is natatalakay dito ang kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Ay pamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggang sa mga malalaking pagbabagong pang-ekonomiya at ang implikasyon nito sa lipunan sa simula ng ikalabing siyam na siglo gamit ang batayang konsepto katulad ng kahalagahang pangkasaysayan, pagpapatuloy at pagbabago, ugnayang sanhi o epekto tungo sa paglinang ng isang batang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakakalikasan, makatao at makabansa. At may pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyang tungo sa pagpanday ng maunlad na kinabukasan sa bansa. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama ng mga sinaunang lipunan at mga mahahalagang pagbabago sa ekonomiya. Mula sa ika-9 na siglo, binibigyan din nito ang pagpapaunlad ng mamamayan na may kakayahang mag-isip ng maingat, responsableng produktibo, may kamalayang pangkapaligiran, makatao at makabayan, na may focus sa mga isyu ng lipunan noon at ngayon para sa isang maunlad na kinabukasan. Ang halimbawa nito ay ibibigay ng aking sunod na reporter. Ang nangyari noong ika-16 na siglo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ating kasaysayan, lalong-lalo na sa ating ekonomiya, tulad na lamang dito sa sinabi na pagpanday ng maunlad na kinabukasan. Ang halimbawa nito ay ang ating maunlad na ekonomiya. Kasabay nito ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon at oportunidad para sa ating Pilipino na nabukas ng pintuan para sa ating maunlad na kinabukasan. Okay, so ang inyong pinag-aralan nung kayo'y baitang 5 ay ang absolute na paggamit ng mapa sa Pilipinas. So ngayon kayong grade 6 na, ang ating pag-aaralan ay mga teritoryo sa Pilipinas. So magkakonektado sila, no? Ang tawag sa pag-aaral na ating ginawa ay ang spiral arrangement na naglalayong mas palalimin ang inyong pag-uunawa at mapalawak ang inyong kaisipan bilang isang estudyante habang tumataas ang inyong baitang. So okay, basahin natin ang ating nasa slide. Produksyon, distribusyon at pagkonsumo na ipamamalas ang patuloy na pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan tungo sa pagbuo na tiyak na pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas, na ipamamalas ang malalim na pag-uunawa sa kasaysayan ng Pilipinas base sa pagsuri ng sipi ng mga piling primaryang sangguniang nakasulat, pasalita, audiovisual at kombinasyon ng mga ito
mula sa iba't ibang panahon tungo sa pagbuo ng makabansang isipan na siyang natisiping basehan ng mas malawak na pananaw tungkol sa mundo. So, sa paraang ito, tiyak na mas mauunawaan ninyo ang inyong pagkakakilanlan bilang isang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-uunawa sa ating kasaysayan ng Pilipinas. So, syempre mas malalaman ninyo ang inyong pagkakakilanlan kung tayo ay patuloy na inaaral at inuunawa ang ating kasaysayan ng Pilipinas. Halimbawa na lamang mapapaisip kayo na kaya pala ganito tayong mga Pilipino ngayon dahil ganito ang nangyari noong unang panahon. Sa simpleng pag-aaral ng ating kasaysayan, mas nauunawaan natin ang aral ng nakaraan at maiintindihan natin ang ating ngayong kasalukuyan. Ano nga ba ang pedagohiya? Ang pedagohiya ay isang disiplina sa larangan ng edukasyon na tumatalakay sa method, strategy, techniques ng pagtuturo at pag-aaral. Ito ay naglalayong mapabuti ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral upang ma-provide ang pangangailangan at layunin ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral ng pedagogy, mas nagiging epektibo at mabisa ang isang guro sa paglalahad ng kanilang kasanayan at kaalaman sa mga mag-aaral. Ang halimbawa nito ay ang inquiry-based learning. Ito ay isang pamamaraan ng pagtuturo kung saan ang mag-aaral ay hinahayaang magtanong, mag-obserba at magpasya sa kanilang mga sariling pag-aaral. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan o paraan ay hinahayaan ng guro ang mga mag-aaral na maging aktibo sa kanilang pagkatuto at magbuo ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng mga personal na karanasan at pananaliksik. At ang halimbawa nito ay ang pagsusuri sa buhay at kontribusyon ng mga bayani sa Pilipinas. Maaring hikayatin ang mga mag-aaral na pumili ng isang bayaning Pilipino na nais silang pag-aralan at magtakda ng tanong tungkol sa buhay ng mga naging gawa at ang mga impluwensya ng bayaning ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Inquiry-based learning. What is inquiry-based learning? Inquiry-based learning is a learning process that engages students by making real-world connections through exploration and high-level questioning. What are some examples of inquiry-based learning? Experiment, field trips, classroom debates, projects, group works, and etc. 5 steps of inquiry-based learning such as orientations, conceptualizations, investigations, conclusion, and discussion. 3 types of inquiry-based learning such as the structured inquiry, the guided inquiry, and the open inquiry. Inquiry-based learning. Inquiry-based learning has also a main goal. And what is the main goal of inquiry-based learning? The main goal of inquiry-based learning is helping students to develop intellectually discipline and thinking skills by providing questions and get answers on the base curiosity. Hi, my name is Karen May de Caldas, and I will be discussing the active strategies of pedagogy. It is an instructional methods that involve students in doing rather than just listening or reading. They include problem solving, debates, simulations, project-based learning, and role-playing. These activities allow students to apply their knowledge, analyze different perspectives, and create products or solutions. For example, a teacher can have students debate a current issue or role-play the encounter of Magellan and Lapu-Lapu. Active strategies enhance students' engagement, creativity, and collaboration. Kapag sinabi natin active, it requires a doings, physical movement, para ma-engage ang mga student na matuto. Sabi nga dito, they include problem solving, debates, simulation, and project-based learning.
Ang project-based learning, ito ay isang aktibong investigasyon sa isang real-world na problema. Importante din ito ang project-based learning or PBL para yung mga student ay ma-engage and also to develop communication skills. Halimbawa, ang isang mag-aaral ay nagtatanong dahil meron siyang interest sa mga tela. Ang isang mag-aaral ay nagtatanong sa kung ano nga ba ang tawag sa tela sa Cordillera, at ito ay inabel. So, dahil sa interest ng estudyanteng ito o ng mag-aaral na ito, ma-enhance niya ang kanyang problem-solving skills dahil matututo itong magsaliksik upang masagot ang kanyang katanungan kung ano nga ba ang tela na tawag sa Cordillera or gawa sa Cordillera. Pangalawa, may enhance din ng mag-aaral ang kanyang collaborative skills sapagkat once na malaman niya ang sagot sa katanungan na iyon, maaari niya itong ma-share ang knowledge sa mga klase o kanyang kapatid at kaibigan. May enhance din dito ng mag-aaral ang kanilang critical thinking skills sapagkat nagkaroon siya ng bagong kaalaman. At yan ang isang example ng PBO or project-based learning. So, sa debate naman, na-enhance ang kanilang mga problem-solving skills sapagkat nag-iisip sila ng mga posibleng sagot. At kagaya din ng collaborative skills sapagkat sila may nakikipag-collaborate sa kanilang mga kalaban sa debate. So, ini-apply lang dito sa active strategies na nai-enhance dito ng students ang kanilang engagement. Kasi nga, meron nangyayaring physical movement. Kasi, na mas nagiging active sila kapag mayroong physical movement kaysa sa nakikinig at nagbabasa lang sila. Sa mga physical activities na ito, gaya ng role-playing, debates, reporting, marami din silang ma-enhance sa skills nila. Gaya ng sinabi ko kanina, problem-solving skills, communication skills, collaborative skills, and critical thinking skills. So, pedagogy of real-world experiences. Learning opportunities that takes place outside the classroom, such as field trips, service learning, or virtual tours. They expose students to authentic and diverse contexts, cultures, and perspectives. They also provide students with first-hand experiences. Experiences in the real world are extremely important to education because they give students access to a variety of real-world circumstances, cultures, and viewpoints that are not always possible to recreate in a classroom setting. Students can interact with the subject in a hands-on way through field visits, service learning initiatives, and virtual tours, which promotes a greater understanding and retention of the information. Real-world experiences can take various forms, including internships, field trips, community service projects, apprenticeships, and simulations. These experiences allow students to apply theoretical knowledge to practical situations, develop critical thinking and problem-solving skills, and gain valuable insight into different industries and professions. For example, sa field trip ng mga bata na nasa elementarya na pumunta sa historical na lugar katulad ng Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, ang experience na ito ay para sa kaalaman ng mga bata at kung ano meron sa lugar na ito at paano siya naging historical. Social studies is a key tool in this changing world. It serves as the foundation of social development across the country and acts as an agent of change that transforms an individual and
an effective citizen of the nation, and be aligned with the rich history of the Philippines. Moreover, the Philippine K-12 curriculum accentuates the role of social studies in developing the learners' literacy and effective engagement as a citizen of the country. It is important to teach at an early age to incorporate elementary students' perspectives on the significance of social and studies in 21st century society.